Naisip mo na ba kung paano naglilibot ang 1% ng 1% sa mundo? Para sa mga mayayamang kabataan ng Dubai, ang sumakay sa isang ordinaryong kotse o maglakbay sa economy class ay kasing pangkaraniwan ng pagsuot ng isang lumang koleksyon ng Gucci. Ang mga tagapagmana ng mga pandaigdigang pamilya na ito ay muling binibigyang kahulugan ang konsepto ng paglalakbay gamit ang mga pribadong jet na nakikipagkumpetensya sa luho ng mga five-star resort at mga yate na mas malaki pa kaysa sa mga mansyon. Halimbawa, ang Crown Prince Hamdan ng Dubai ay may mga amphibious na sasakyan na nagpapahiya sa mga sasakyan ni James Bond, habang ang Beneti Code 8 na yate ni Sheikh Mansour ay ang sagisag ng rurok ng kasikatan. At syempre, hindi natin makakalimutan ang mga supercar. Para sa kanila, kahit ang isang almusal ay maaaring maging okasyon para ipakita ang kanilang mga Lamborghini at Ferrari sa mga kulay na hindi mo inaasahang umiral. Maghanda para sa isang palabas na mas kumikinang pa kaysa sa mga brilyante. Money kicks. Kapag ang iyong pangkat ng mga kaibigan ay kinabibilangan ng mga sikat na tao tulad ni Rihanna, Nicki Minaj, Shah Rukh Khan at Khloe Kardashian, walang duda na ikaw ay bahagi ng elite. Si Rashed Saif Belhassa, kilala sa buong mundo bilang Money Kicks, ay sanay na sa isang buhay ng masiglang kabataan at walang hangganang kayamanan. Siya ay nabubuhay at humihinga ng isang estilo ng pamumuhay na marami lamang ang maaaring mangarap. Mula sa mga mararangyang ari-arian hanggang sa mga pasadyang kotse, mula sa kanyang pinagmulan bilang isa sa pinakamayayamang pamilya sa Dubai hanggang sa kanyang pagangat bilang isang social media icon, si Rashed ay pinagsama ang kanyang mga hilig sa pamana ng kanyang pamilya sa isang makislap na paraan. Pagdating sa paglalakbay, hindi mo na kailangang maging isang visyonaryo para mapansin na si Rashed Belhassa ay ginagawa ito sa isang walang katulad na estilo. Ang kanyang kahangahangang koleksyon ng mga supercar, kabilang ang mga pasadyang Lamborghini at Ferrari, ay isang pagpapakita ng kanyang pagkahumaling sa adrenaline at eksklusibong disenyo. Bago pa man siya legal na makapagmaneho, si Money Kicks ay nangunguna na sa laro, nagkakolekta ng mga high-performance na sasakyan. Kabilang sa kanyang pinakamamahal na kayamanan ay ang Rolls-Royce Ghost, isang kotse na sumasagisag sa kagandahan at sopistikasyon sa pinakadalisay na anyo nito. Ngunit ang Ghost ni Rashed ay hindi lamang isang ordinaryong luxury sedan. Ito ay may pasadyang finishing mula sa Dior na ginagawa itong isang tunay na obra maestra sa mga gulong. Ang inspirasyon para sa eksklusibong disenyong ito ay nagmula sa matagumpay na rap music ni Pop Smoke Dior, isang track na sumasalamin sa pagmamahal ni Rashed sa musika at fashion. Bukod sa Rolls-Royce Ghost, ang koleksyon ni Rashed ay kinabibilangan ng iba pang iconic na sasakyan. Bawat isa ay may kani-kanilang natatanging kwento at partikular na pangangailangan. Ang Mercedes-Benz S-Class limousine ay isa pang hiyas sa kanyang garahe, sumisimbolo sa rurok ng luho at inobasyon sa automotive. Kilala sa kanyang advanced na teknolohiya, sopistikadong interior at walang kapantay na comfort, ang S-Class ay isang tunay na landmark. Upang magdagdag ng isang hint ng katatagan at pakikipagsapalaran sa kanyang koleksyon, si Rashed ay may Hummer H2, isang sasakyan na kumakatawan sa lakas at espiritu ng paggalugad. Noong 2018, ang binata ay naging kilala sa pagpapakita ng kanyang Ferrari F12 Berlinetta na pinalamutian ng iconic na red supreme pattern na dating Louis Vuitton. Ang F12 Berlinetta ay hindi lamang isang kotse. Ito ay isang obra maestra ng engineering at disenyo, nilikha upang magbigay ng isang nakakaantig at di malilimutang karanasan sa pagmamaneho. Sa ilalim ng hood ng Ferrari F12 Berlinetta, matatagpuan ang isang malakas na 6.3 litro V12 engine na may kakayahang makabuo ng kahangahangang 730 horsepower at isang maximum torque na 690 Newton meters. Bukod sa kanyang koleksyon ng marangya at mataas na pagganap ng mga kotse, si Rashed ay mayroon ding iba't ibang dune buggies na may espesyal na kahulugan sa kultura ng Dubai. Ang mga versatile na sasakyan na ito ay dinisenyo para sa off-road adventures na nagbibigay ng isang nakakaantig na karanasan na pinagsasama ang bilis, liksi at kalayaan upang galugarin ang malalawak na tanawin ng disyerto. Ang pribilehiyong pinagmulan ni Rashed ay nagbibigay daan din sa kanya na mag
nag-enjoy ng marangyang paglalakbay ng lampas sa mga kalsada. Ang social media star ay anak ni Saif Ahmed Belhassa, isang kilalang negosyante at bilyonaryo mula sa United Arab Emirates. Si Saif Ahmed Belhassa ay ang presidente ng Belhassa Group, isang conglomerate na may operasyon sa iba't ibang sektor tulad ng konstruksyon, real estate, transportasyon at iba pa. Sa paglipas ng mga taon, si Rashid ay naging kilala sa paglalakbay gamit ang mga pribadong jet at first-class flights. Noong 2018, siya ay nagulat ng milyon-milyong tagahanga at tagasunod sa pagbabahagi ng mga detalye ng isang first-class trip na nagkakahalaga ng $30,000. Money Kicks ay may edad na 15 taon lamang noong panahong iyon. Ang susunod na batang mayaman sa listahan ay bahagi ng Royal Harem ng Dubai, ngunit siya ay nakikilala bilang isang figura na ipinagmamalaki ang kanyang kayamanan. Si Marwan bin Mohammed Al Maktoum, miyembro ng Royal House ng Dubai, ay isang pangalan na sumisimbolo ng kapangyarihan at impluensya. Sa edad na 23, si Marwan ay isa sa mga pinakabata sa royalty, ngunit ang kanyang yaman ay malayo sa pagiging walang karanasan. Ang kanyang kayamanan ay isang salamin ng lumang pera na namamayani sa Dubai. Sa isang net worth na tinatayang $1 billion ayon sa Forbes, si Marwan ay kumakatawan sa walang hanggang pamanan ng kanyang pamilya at sa lumalaking impluensya nito sa real estate at financial sectors. Bilang sentral na figura ng kilalang pamilyang Maktoum, ang imperyong pinansyal ni Marwan ay sinusuportahan ng mga estratehikong pamumuhunan at mga inisyatibong pangnegosyo. Ang kanyang papel bilang vice-presidente ng Shuar Capital, isang institusyong pinansyal na kanyang itinatag, ay nagpapakita ng kanyang husay sa negosyo at kakayahang mag-navigate sa masalimuot na mundo ng pananalapi. Ito ay nagpapakita na ang kanyang mga proyekto at lifestyle ay malayo sa kinaugalian, na may 25% na pagmamay-ari. Ang impluensya ni Marwan ay lumalampas sa United Arab Emirates na nagpapatatag sa kanya bilang isang maimpluensyang manlalaro sa internasyonal na entablado. Gayunpaman, ang kanyang pagkahilig sa mga luxury cars ang tunay na nagpapakilala sa kanya. Ang kanyang koleksyon na tinatayang nagkakahalaga ng higit sa $10 million ay isang salamin ng kanyang paghanga sa bilis, disenyo at kahusayan sa engineering. Bawat sasakyan sa kanyang koleksyon ay isang obra maestra na nagpapakita hindi lamang ng kanyang pino na panlasa, kundi pati na rin ng kanyang paghahanap para sa pinakamahusay sa mundo ng automotive. Kabilang sa mga kayamanan ni Marwan ang kanyang maraming Lamborghinis, mga simbolo ng kapangyarihan at prestihyo. Kinikilala sa kanilang mga eleganteng disenyo at pambihirang pagganap. Ang mga supercar na Italyano na ito ay hinahangaan ng elite at si Marwan ay isang halimbawa ng isang tunay na enthusiast. Ang kanyang koleksyon ay nagtatampok ng mga modelo tulad ng Lamborghini Aventador na may V12 engine at kayang umabot ng bilis na higit sa 315 km/h. Sa pamamagitan ng makahulugang disenyo at cutting-edge na teknolohiya, ang Aventador ay sumasalamin sa pagkahumaling ni Marwan sa mga high-performance na sasakyan na nagtatampok bilang isang icon ng kahusayan sa automotibo. Bukod dito, ang koleksyon ni Marwan ay may kasamang Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe at isang Bugatti Veyron na bumubuo ng isang portfolio ng mga sasakyan na nagpapakita ng sopistikasyon at lakas. Ang debosyon ni Marwan bin Mohammed Al Maktoum sa luho ay hindi lamang limitado sa mga kalsada. Ito ay umaabot sa mga tahimik at makapangyarihang tubig, kung saan ang kanyang fleet ng mga barko na tinatayang nagkakahalaga ng higit sa $100 milyon ay nagpapakita ng kanyang paghanga sa nautical elegance at kanyang pagsisikap na tuklasin ang mga karagatan na may walang katulad na estilo at ginhawa. Ang fleet na ito ay naglalaman ng ilan sa mga pinakapino at technologically advanced na sasakyang pandagat sa mundo, na bawat isa ay kumakatawan sa rurok ng disenyo at engineering sa dagat. Sa puso ng koleksyong ito ay ang Carver Yacht ni Marwan, isang obra maestra na may bigat na 32 tonelada na nagsasama ng luho at sopistikasyon na ipundar sa halagang higit sa 8 milyon. Ang yate ay isang salamin ng walang kamaliang panlasa ni Marwan at kanyang dedikasyon sa pagmamay-ari ng pinaka-eksklusibong mga bagay. Kilala sa kanyang walang kamaliang pagkakagawa, cutting-edge na teknolohiya at
marangyang kaginhawahan. Ang Carver ay perpekto para sa mga sandali ng pagpapahinga at mataas na antas ng entertainment. Si Ali Mohammed bagaman, hindi ipinanganak si Ali Mohammed sa gitna ng yaman tulad ng marami sa kategoryang ito. Nagtayo siya ng isang matagumpay na karera sa pamamagitan ng pag-aaral at paglalarawan ng kasaganahan ng Middle East. Si Ali ay isang maimpluwensyang lifestyle at fashion blogger na ang kanyang YouTube channel ay umaakit ng milyon-milyong views. Madalas niyang ibinabahagi ang mga kwento at dokumentaryo na naglalarawan ng yaman ng rehiyon. Sa Instagram, maaaring sundan siya ng kanyang mga taga-subaybay habang suot ang mga high-end na kasuotan na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa moda. Saklaw ng kanyang nilalaman mula sa mga eksotikong sasakyan at marangyang ari-arian hanggang sa mga libangan ng mayayaman at mga travel vlog na nagpapakita ng mga dapat puntahang destinasyon para sa mga turista. Habang inilalaan niya ang kanyang oras upang ipakita ang kagandahan ng Dubai sa mundo, hindi limitado si Ali Mohammed sa isang pangalawang papel pagdating sa pagmamay-ari ng mga bagay na luho. Ang kanyang landas bilang isang fashion blogger ay isang kwento na markado ng pagmamahal, determinasyon at isang ganap na dedikasyon sa estilo. Lumaki sa masiglang lungsod ng Dubai, si Ali ay nalubog sa isang kultura na nagpapahalaga sa luho at inobasyon. Mula sa kanyang murang edad, siya ay nahumaling sa mundo ng moda, naglalakbay sa iba't ibang pananaw at nagbabahagi ng kanyang paglalakbay sa social media. Ang kanyang natatanging estilo ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga mahilig sa moda na nagresulta sa makabuluhang pagtaas ng mga tagasunod sa mga platform tulad ng Instagram. Ang kakayahan ni Ali na pagsamahin ang mga high fashion na kasuotan kasama ang mga kaswal na hitsura ay nagpaiba sa kanya mula sa kanyang mga kapantay. Napatatag siya bilang isang sanggunian ng magandang panlasa at atensyon sa detalye. Madalas na nagpapakita ng mga hitsura na pinagsasama ang mga kilalang tatak tulad ng Prada, Gucci at Fendi. Ang kanyang mga post ay hindi lamang nagpapakita ng mga damit, kundi nagsasalaysay din ng mga kwento na kumukuha ng diwa ng isang pamumuhay na pinapangarap ng marami. Sa paglago ng kanyang impluensya, dumami rin ang mga oportunidad. Nagsimulang mapansin siya ng mga tatak at si Ali ay naging bahagi ng mga kolaborasyon at mataas na antas na kontrata. Ang kanyang pakikipagtulungan sa Vita Hotel sa Dubai ay kumakatawan sa isang milestone sa kanyang karera nang ang kanyang post na nagpapahinga sa infinity pool ng hotel ay naging viral, lalo pang nagpatibay ng kanyang posisyon bilang isang icon ng moda. Ang marangyang pamumuhay ni Ali Mohammed ay isang maliwanag na halimbawa ng tagumpay at elegansya. Ang kanyang paglalakbay na nagsimula ng simple at nagtapos sa isang buhay ng karangyaan ay makikita sa kanyang kahanga-hangang koleksyon ng mga luxury na sasakyan. Ang highlight ng kanyang garahe ay walang alinlangan ang kanyang Bentley, isang simbolo ng kanyang mga tagumpay at katuparan ng isang pangarap. Ang nakakamanghang sasakyang ito na may halagang $1.5 million ay higit pa sa isang simpleng paraan ng transportasyon. Ito ay isang pahayag ng estilo at tagumpay. Madalas, ibahagi ni Ali ang mga sulyap ng kanyang Bentley sa social media na nakakakuha ng atensyon mula sa mga mahilig sa sasakyan at mga tagahanga ng moda. Gayunpaman, ang mga pakikipagsapalaran ni Ali ay lumalampas sa mga kalsada ng Dubai. Ang kanyang pagmamahal sa paglalakbay ay nagdadala sa kanya sa mga eksotikong destinasyon sa buong mundo, palaging nababalot ng isang balabal ng luho at sopistikasyon. Isa sa mga pinaka-memorable na sandali ay ang kanyang first class na biyahe mula Dubai papuntang Cairo. Sa pamamagitan ng pag-invest ng $10,000 sa isang ticket, ginawa ni Ali ang biyahe na kasing halaga ng destinasyon. Nag-alok ang flight ng masasarap na pagkain, personalisadong serbisyo at isang eksklusibong kapaligiran na akma sa kanyang pagpapahalaga sa mga pinakamahuhusay na bagay sa buhay. Ang mga paglalakbay na ito ay hindi lamang mga pagtakas, kundi mga oportunidad para kay Ali na maging inspirasyon sa iba't ibang kultura at isama ang mga ito sa kanyang fashion narrative. Maaaring sa masisiksing kalye ng New York, sa makasaysayang charm ng Paris o sa makukulay na merkado ng Marrakech, bawat
destinasyon ay nagdaragdag ng bagong layer sa kanyang estilo at kreatibidad. Kasunod ng kanyang mga yapak, isa pang lifestyle influencer ang nagtayo ng kanyang reputasyon ng paisa-isa anihin ang mga bunga sa state-of-the-art na assets. Si Mo Vlogs ay isa pang social media phenomenon na naghari sa sining ng pagdodokumento ng luho at karangyaan para sa kanyang lumalawak na madla. Si Mohamed Behragdari, mas kilala bilang Mo Vlogs, ay nakakuha ng milyon-milyon sa kanyang kahangahangang paglalakbay sa mga marangyang kalye ng Dubai. Ang kanyang YouTube channel, isang kayamanan para sa mga automotive enthusiasts, ay nagtatampok ng isang kainggit-inggit na koleksyon ng mga high-end na sasakyan mula sa iconic na Ford Mustang GT hanggang sa kahangahangang Lamborghini Huracan. Ang tagumpay ni Mo sa YouTube ay malalim na konektado sa kanyang koleksyon ng mga sasakyan na nagsisilbing parehong personal na passion at isang sentral na haligi ng kanyang brand. Ang kanyang garahe ay sumasalamin sa kanyang pagmamahal sa bilis at luho na naglalaman ng iba't ibang mga elite na sasakyan na marami lamang ang maaaring mangarap na magkaroon. Ang Ford Mustang GT na may malakas na V8 engine nito ay isa sa mga unang sasakyan na nakakuha ng atensyon sa kanyang mga vlog na nakakakuha ng mga tagahanga ng sasakyan sa buong mundo. Ang iconic na muscle car na ito na madalas na tinatawag na unang pag-ibig ni Mo ay kumakatawan sa panimulang punto ng kanyang paglalakbay sa mundo ng mga high-end na sasakyan. Habang lumalawak ang channel ni Mo, dumami rin ang kanyang koleksyon ng mga sasakyan. Ang Lamborghini Huracan, isang tunay na obra maestra sa disenyo at engineering, ay mabilis na nakakuha ng lugar sa kanyang pinakamahalagang mga kayamanan. Sa kanyang makinis na mga linya at isang makina na humuhuni ng lakas, ang Huracan ay naging isang palaging presensya sa mga video ni Mo na sumasagisag sa diwa ng karangyaan at pagganap. Ang mga sasakyang ito ay hindi lamang simpleng mga dekotse. Sila ay mga tauhan sa kwento ni Mo. Bawat isa ay may sariling kwento at kahulugan. Ang kanyang mga vlog ay madalas na nagpapakita sa kanya sa mga tanyag na kaganapan sa automotibo at eksklusibong mga pagtitipon kung saan siya ay nakikipag-ugnayan sa ilan sa mga pinaka-maimpluwensyang personalidad sa industriya. Ang mga kaganapan tulad ng Dubai International Motor Show ay nagbibigay kay Mo ng isang plataporma upang galugarin ang mga pinaka-advanced na sasakyan at ibahagi ang mga karanasang ito sa kanyang mga taga-subaybay. Ang kanyang mga pakikipag-ugnayan sa iba pang mga mahilig sa mamahaling sasakyan sa mga ganitong setting ay nagdaragdag ng isang piraso ng pagiging tunay at sigla sa kanyang nilalaman na nagpapahintulot sa mga manunood na masaksihan ang koneksyon at pagmamahal na nagbubuklod sa komunidad na ito. Walang duda, itinayo ni Mo Vlogs ang kanyang matagumpay na tatak batay sa kanyang malalim na kaalaman tungkol sa mga dekalidad na sasakyan. Gayunpaman, ang kanyang garahe ay hindi nakakabigo pagdating sa mga eksotikong sasakyang ito. Ipinapakita nito na si Mo ay may pribilehiyong pumili mula sa kanyang mga piling koleksyon kapag nagpaplano ng isang biyahe sa kalsada o isang paglilibot sa lungsod. Bagamat si Mo ay isang dalubhasa sa mga sasakyan, hindi niya limitado ang kanyang mga karanasan sa karangyaan sa 4 na gulong lamang. Ang bilyonaryo sa YouTube ay madalas na nagpapahintulot sa kanyang sarili ng mga mataas na uri ng paglalakbay sa himpapawid na maaaring magkakahalaga ng 10,000 dolyar. Siya ay kilala sa pagdodokumento ng kanyang mga paglalakbay habang tumatawid siya sa mga kalangitan ng Europa at ng mundo sa mga pribadong jet. Bagamat si Mo Vlogs ay hindi nagmamay-ari ng sariling jet, ang kanyang kita ay ginagarantiyahan sa kanya ang access sa mga eksklusibong paglipad kasama ang mga kilalang personalidad at bilyonaryo. Sa pagpasok sa mundo ng mga maharlika, ang susunod na magnate ng Dubai ay muling binibigyang kahulugan ang konsepto ng marangyang paglalakbay na may isang piraso ng sopistikasyon. Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Si Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan ay bahagi ng kilalang dinastiyang Al Nahyan at sa pamamagitan ng kanyang dugong maharlika, ang kanyang paraan ng pamumuhay ay walang katulad sa pangkaraniwang buhay. Tulad ng ibang miyembro ng royalty sa gitnang silangan, ang rutina ni Sheikh Abdullah ay maingat na inayos upang matiyak ang pinakamataas na proteksyon sa lahat
lahat ng oras, kabilang ang kanyang mga paglalakbay. Tinatamasa niya ang walang limitasyong access sa mga pribadong jet na pinangangalagaan ng Presidential Flight Organization ng United Arab Emirates na dating tinatawag na Royal Abu Dhabi Amiri Flight. Naglalakbay si Sheikh sa mga dekalidad na pribadong eroplano tulad ng Boeing 787 BBJ, Boeing 747 at mga Dreamliner jet. Para sa mga paglalakbay sa lupa, si Abdullah ay may malawak na koleksyon ng mga sports car na tumutugon sa kanyang pagkahumaling sa luho at pangangailangan ng transportasyong dekalidad. Ang kanyang koleksyon ng mga sasakyan ay isang nakakamanghang grupo ng mga kababalaghan ng inhenyeriya at kasiningan na sumasalamin sa kanyang walang kamali-maling panlasa at paghanga sa mga pinakamahusay na sasakyan sa mundo. Bawat sasakyan sa kanyang koleksyon ay nagkukwento ng inobasyon, bilis at eksklusibidad na ginagawang isang tunay na museo ng kahusayan sa automotive ang kanyang garahe. Sa tuktok ng koleksyon ni Sheikh Abdullah ay ang Bugatti Chiron, isang sasakyan na sumisimbolo sa rurok ng inhenyeriyang automotive. Kilala sa kanyang kahangahangang bilis at eleganteng disenyo, ang Bugatti Veyron ay isang obra maestra na kayang umabot ng bilis na higit sa 400 kilometro bawat oras. Na may halagang lampas sa $2 million, ito ay hindi lamang isang sasakyan, kundi isang pahayag ng kapangyarihan at prestihiyo. Isa pang bihirang hiyas sa kanyang koleksyon ay ang Ferrari LaFerrari, isang hybrid supercar na pinagsasama ang performance at inobasyon ng walang kapintasan. Na may halagang higit sa $3 million, ang LaFerrari ay isang natatanging piyesa na may limitadong produksyon sa buong mundo. Ang presensya nito sa koleksyon ni Sheikh Abdullah ay nagpapatunay sa kanyang hilig na magkaroon ng mga pinaka-eksklusibo at pinakanais na sasakyan. Mula sa kasiningan ng Rolls-Royce hanggang sa makapangyarihang lakas ng Lamborghini, ang kanyang garahe ay sumasalamin sa isang eklektikong panlasa at malalim na paghanga sa iba't ibang aspeto ng kahusayan sa automotive. Ang Rolls-Royce Phantom, halimbawa, ay isang icon ng luho at kasiningan. Kilala sa kanyang marangyang interior at payapang pagmamaneho, ang Phantom ay ang perpektong pagpipilian para sa mga nagpapahalaga sa kasiningan sa kanyang pinakadalisay na anyo. Ang kanyang pagsasama sa koleksyon ni Sheikh Abdullah ay nagpapatunay ng kanyang pagkahumaling sa mga sasakyan na pinagsasama ang pambihirang pagganap sa isang kaginhawahan at estilo na walang kapantay. Ipinapakita rin ni Sheikh ang isang walang kamaliang pagpapasya sa pagpili ng kanyang mga ari-ariang pandagat. Ang kanyang yate, ang Opera, ay isang halimbawa ng masinop na gawaing kamay at makabagong inhinyeriya. Ang palasyong ito na lumulutang ay bunga ng pakikipagtulungan sa pagitan ng ilan sa mga pinakatanyag na pangalan sa industriya ng pandagat na pinagsasama ang pinakabagong teknolohiya at sopistikadong disenyo. Isa sa mga tampok ng Opera ay ang malawak nitong kubyerta na nagbibigay ng nakakamanghang tanawin ng abot-tanaw ng dagat. Ang yate ay may maraming palapag. Bawat isa ay maingat na binalak upang matugunan ang isang tiyak na tungkulin. Ang disenyo ng Opera ay isang tunay na obra maestra na pinagsasama ang makabago at malinaw na mga linya na may isang patik ng walang hanggang kagandahan. Ang panlabas na idinisenyo ng prestihiyosong kumpanya ng disenyo na Espenoino International ay nagpapakita ng isang aerodynamic na silweta na nagpapahayag ng kapangyarihan at sopistikasyon. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng talento ng ilan sa mga pinakadakilang eksperto sa industriya, si Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan ay lumikha ng isang yate na hindi lamang sumisimbolo ng karangyaan at prestihiyo, kundi pati na rin ay namumukod bilang isang obra maestra ng disenyo at inhinyeriya. Sa sumusunod, ipinapakita namin ang isa pang kilalang miyembro ng Royal Harem ng Dubai, si Sheikh Mana. Maliwanag na si Mana bin Muhammad Rashid Al Maktoum ay nagtatamasa ng isang buhay na puno ng luho at karangyaan salamat sa kanyang katayuang royal. Bukod dito, ang Emirati magnate ay namamahala ng isang malawak na yaman na nagpapatibay sa kanyang posisyon bilang isang tao ng malaking impluensya. Ang buhay ni Mana ay isang pagkakasundo ng tradisyonal at kontemporaryo kung saan ang kayamanan ay hindi lamang isang benepisyo
serbisyo, kundi isang pagpapahayag ng kanyang diwa. Ang kanyang pamumuhay ay isang nakakaintrigang koleksyon ng kasaganaan, autoridad at epekto na pinagsama-sama sa mga pinakamasining na detalye ng luho. Bilang vice-presidente ng MR Properties, siya ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paghubog sa hinaharap ng Dubai. Ang MR ay isang nangingibabaw na puwersa sa merkado ng real estate, responsable para sa mga iconic na palatandaan tulad ng Burj Khalifa at Dubai Mall. Sa ilalim ng pamamahala ni Mana, ang kumpanya ay patuloy na nagbabago sa skyline ng Dubai sa pamamagitan ng mga mapangahas na inisyatiba. Ang kanyang papel sa MR ay hindi limitado sa isang simbolikong posisyon. Siya ay lubos na kasangkot sa mga estratehikong desisyon na nagtutulak sa pagunlad at inobasyon ng organisasyon. Ang talento ni Mana bilang negosyante ay lalong pinatunayan ng kanyang pagkakatatag ng Shahrukh Partners, isang institusyong pampinansyal na nag-aalok ng mga serbisyo sa pamamahala ng yaman at bangko ng pamumuhunan para sa elite. Ang proyektong ito ay sumasalamin sa kanyang talino sa merkado ng pananalapi at kakayahan na palawakin ang kanyang interes sa labas ng tradisyonal na pamilyang negosyo. Ang Shahrukh Partners ay isang salamin ng pananaw ni Mana na gawing Dubai bilang isang global financial hub na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga pinakamayaman at makapangyarihan. Si Mana ay nagtayo ng isang kahangahangang net worth na lumalampas sa bilyong dolyar na ginagawang hindi pangkaraniwan ang kanyang pamumuhay. Pagdating sa paglalakbay at transportasyon, ang dating asawa ni Sheikha Marar ay may isang walang kapintasang koleksyon ng mga high-end na sasakyan. Bilang miyembro ng naghaharing pamilya ng Dubai, ang kanyang pagpapahalaga sa mga sasakyan ay kasing talino ng kanyang kasaganahan na ang bawat sasakyan sa kanyang garahe ay kumakatawan sa pagsasama ng advanced na teknolohiya at walang hanggang kagandahan. Kabilang sa mga highlight ng kanyang koleksyon ay ang Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, isang sasakyan na sumasagisag sa luho at sopistikasyon. Na may halagang mahigit kalahating milyong dolyar, ang sasakyang ito ay isang obra maestra ng disenyo at inhenyeriya na may malilinis na linya at maluhong interior. Ang Phantom Drophead Coupe ay nagbibigay ng walang katulad na karanasan sa pagmamaneho. Ang mga artisanal na detalye at mga pasadyang katangian ng sasakyan ay ginagawa itong tunay na salamin ng sopistikadong panlasa ni Mana at ng kanyang paghanga sa pinakamahusay na bagay sa buhay. Ang Rolls-Royce ay simula lamang ng kanyang kahangahangang koleksyon. Ang kanyang garahe ay tahanan ng mga tunay na alahas ng mga high-end na sasakyan. Bawat isa ay pinili para sa kanyang natatanging kombinasyon ng pagganap at prestihyo. Sa kanila, namumukod tangi ang Lamborghini Aventador, isang sasakyan na kasing lakas ng kagandahan nito. Sa kanyang makabagong disenyo at malakas na tunog ng V12 engine, ang supercar na ito ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon, kundi isang pahayag ng lakas at kahusayan. Isa pang kayamanan sa koleksyon ni Mana ay ang Ferrari 488 GTB, isang sasakyan na pinagsasama ang Italian craftsmanship at pinaka-advanced na teknolohiya. Ang 488 GTB ay kinikilala dahil sa nakakabilib na performance at nakakamanghang disenyo na nakakuha ng paghanga ng mga automotive enthusiast sa buong mundo. Ang Ferrari ni Mana ay sumisimbolo sa kanyang pagkahumaling sa pagmamaneho at pagpapahalaga sa sining na kasangkot sa paglikha ng isang obra maestra tulad nito. Ang maluluwang na linya at malakas na makina nito ay ginagawang isang karanasan na pinagsasama ang kasiyahan at luho ang bawat biyahe. Ang koleksyon ni Mana ay mayroon ding Bentley Continental GT, isang sasakyan na mahusay na pinagsasama ang luho at performance. Kilala sa kanyang walang kamali-maling elegance at malakas na makina, ang Continental GT ay isang halimbawa ng pangako ng Bentley sa perpeksyon. Ang Bentley ni Mana ay sumasalamin sa kanyang masining na estilo at paghahanap ng isang sasakyan na nag-aalok ng parehong ginhawa at lakas. Sa likod nito, lumilitaw ang isa pang miyembro ng royalty ng Dubai, tinatamasa ang buhay sa kanyang kabuuan. Si Sheikh Mansour bin Mohammed Al Maktoum, isang pangalan na sumisimbolo sa karangyaan at pagkakaiba, ay isa pang miyembro ng kilalang pamilyang royal ng Dubai. Ipinanganak sa isang lahi na nagtransforma sa Dubai sa
isang global epicenter ng luho at inobasyon. Ang financial portfolio ni Sheikh Mansour ay kasing iba-iba ng kanyang kahanga-hanga. Ang yaman ng pamilyang Al Maktoum ay malalim na nakaugnay sa tagumpay ng ekonomiya ng Dubai, isang lungsod na naging icon ng luho at karangyaan. Bilang anak ni Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, pinuno ng Dubai, si Sheikh Mansour ay nagmana ng yaman na sumasaklaw sa henerasyon. Ang yamang ito ay hindi lamang limitado sa malalawak na real estate properties at iba't ibang investments ng pamilya, kundi pati na rin sa kanilang estratehikong pananaw para sa progreso at pagpapalawak ng Dubai. Pagdating sa mga paraan ng transportasyon, si Sheikh Mansour ay may isang kahangahangang koleksyon ng mga high-performance na sasakyan sa kanyang garahe. Kabilang sa mga ito, tampok ang Mercedes G64 AMG SUV, isa sa kanyang pinakaninanais na supercar. Ang kanyang personal na yaman ay sumasalamin sa kanyang mga kagustuhan at interes, lalo na ang kanyang kapansin-pansing pagkahumaling sa mga dekalidad na kotse. Ang garahe ni Sheikh Mansour ay naglalaman ng ilan sa mga pinakaprestihiyosong tatak sa mundo ng automotive tulad ng Bugatti, Ferrari at Lamborghini. Bawat sasakyan ay isang tunay na obra maestra, maingat na dinisenyo upang magbigay ng pambihirang pagganap at walang katulad na luho. Katulad ng ibang mga miyembro ng royalty sa kanyang antas, si Sheikh Mansour ay mayroon ding hilig para sa mga yate. Ang miyembro ng royalty ng Dubai ay may-ari ng kahangahangang yate na Bonetti Code 8. Ang lumulutang na kababalaghan na ito ay kumakatawan sa rurok ng naval engineering at sopistikasyon. Ang panlabas na disenyo ng yate ay isang palabas sa sarili nitong karapatan na may pinong mga linya at aerodinamikong silweta na dumadaloy sa tubig ng may eleganya at presisyon. Ang katawan ng barko na gawa sa mga dekalidad na materyales ay tinitiyak hindi lamang ang tibay, kundi pati na rin ang maayos at matatag na paglalayag kahit nasa masasamang kondisyon ng dagat. Sa isang kahangahangang haba, ang Bonetti Code 8 ay nag-aalok ng malawak na espasyo para sa libangan at aliwan. Ang malalawak na mga deck nito ay dinisenyo upang magbigay ng walang hadlang na tanawin ng abot-tanaw na nagpapahintulot sa mga bisita na malulong sa kagandahan ng kapaligiran. Ang pangunahing deck ay nag-aalok ng isang malawak na lounge area na may mga ergonomic na upuan at isang state-of-the-art na sound system, perpekto para sa mga pagtitipon o para mag-enjoy ng isang tahimik na gabi sa ilalim ng bituing langit. Sa loob ng yate, mayroong isang malawak na dining area kung saan maaaring mag-enjoy ang mga bisita ng mga gourmet na putahe na inihanda ng isang kilalang chef. Ang kusina na nasa tabi nito ay nilagyan ng pinakamahuhusay na kagamitan na tinitiyak na ang lahat ng gastronomikong pangangailangan ay matutugunan ng may galing at eleganya. Ang Bonetti Code 8 ay hindi lamang limitado sa kanyang hitsura. Ito rin ay isang kababalaghan ng pagganap at teknolohiya. Ang yate ay may mga sistema ng nabigasyon at komunikasyon na pinakabago na nagsisiguro ng isang ligtas at maayos na paglalakbay sa karagatan. Ang silid ng makina ay naglalaman ng mga matitibay na makina na nag-aalok ng kahangahangang bilis at kahusayan na nagbibigay daan sa yate na makarating sa patutunguhan nito ng mabilis at matatag. Ang malawak na sundek ng yate ay isang perpektong espasyo para magpahinga at makisalamuha na may isang jacuzzi na nagbibigay ng kamanghamanghang tanawin ng dagat. Maaaring mag-enjoy ang mga bisita sa nakaka-relax na tubig habang umiinom ng nakakapreskong cocktail mula sa malapit na bar na lumilikha ng perpektong atmosfera para sa mga sandali ng pagpapahinga at kasiyahan. Para sa mga paglalakbay sa himpapawid, si Mansour ay may access sa fleet ng Dubai Air Wing na pagmamay-ari ng kanyang ama, si Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ang bawat sasakyang panghimpapawid sa fleet na ito ay maingat na pinili at pinasadya upang matugunan ang pinakamataas na pamantayan ng ginhawa, kahusayan at inobasyong teknolohikal. Kabilang sa fleet, ang Boeing 747 ay isang higante sa industriya ng paglipad. Ang eroplanong ito ay kinikilala sa kanyang lawak at kakayahang umangkop na ginagawa itong isang piniling option sa mga naghahanap ng pinakamataas sa luho at functionality. Ang Boeing 747 ng fleet ng Dubai Air Wing ay hindi isang ordinaryong eroplano. Ito ay isang tunay na palasyong lumilipad. Kabilang
Kabilang din sa fleet ang Boeing 737, Boeing 767 at Gulfstream G650. Ang bawat sasakyang panghimpapawid ng Dubai Airwing ay pinapanatili sa pinakamahigpit na pamantayan na nagsisiguro ng pinakamataas na seguridad at pagiging maaasahan. Ang fleet ay pinamamahalaan ng isang pangkat ng mga eksperto na may malawak na karanasan na nag-aalaga sa lahat ng detalye ng operasyon nito mula sa pagmementena hanggang sa pagpaplano ng mga paglipad. At sa wakas, sa iconic na listahang ito, binibigyang pansin ang prinsipe ng Corona na ang kahangahangang yaman ay sumasalamin sa kanyang pino at sopistikadong panlasa para sa mga alahas na pang-automotive. Si Crown Prince Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, kilala rin bilang Faza, ay hindi lamang isang prominenteng figure sa royal family ng Dubai, kundi isa ring icon ng ambisyon at kasaganaan ng Emirate. Bilang Crown Prince ng Dubai, ang kanyang net worth ay kumakatawan sa isang malaking bahagi ng napakalawak na yaman at impluensya ng kanyang pamilya na tinatayang nasa bilyon-bilyon. Ang napakalaking yamang ito ay hindi lamang bunga ng mana, kundi resulta rin ng mga estratehikong pamumuhunan at negosyong katalinuhan ni Hamdan. Ang kanyang financial portfolio ay sumasaklaw sa iba't ibang sektor, kabilang ang real estate, teknolohiya at pananalapi na nagpapatatag sa kanya bilang isang mahalagang tagapagtaguyod sa ekonomikong larangan ng Middle East. Ginagampanan ni Hamdan ang kanyang mga responsibilidad sa Dubai nang may kahusayan na gumaganap ng isang mahalagang papel sa paghubog ng hinaharap ng Emirate. Ang kanyang mga pamumuhunan ay hindi lamang naglalayong personal na tubo, kundi mga estratehikong hakbang na nakahanay sa pangitain ng Dubai na maging isang global hub ng inobasyon at karangyaan. Bilang isang leader, si Hamdan ay nakatuon sa pagtataguyod ng paglago ng ekonomiya at pagtiyak sa kagalingan ng kanyang mga mamamayan. Ang kanyang financial expertise at mga kasanayan sa pamumuno ay mahalaga sa pagpapasulong ng pag-unlad ng Dubai na ginagawa siyang isang central na figure sa patuloy na ebolusyon ng Emirate. Bukod sa kanyang mga financial na negosyo, ang net worth ni Hamdan ay nagpapakita rin ng kanyang dedikasyon sa philanthropy at mga panlipunang layunin. Ang pagkahilig ni Hamdan bin Mohammed Al Maktoum sa karangyaan at eksklusibidad ay malinaw na makikita sa kanyang kahangahangang koleksyon ng mga kotse at sa kanyang napakarilag na fleet ng mga yate. Ang kanyang garahe ay isang templo ng automotive excellence na naglalaman ng ilan sa mga pinakabihirang at pinakaninanais na sasakyan sa mundo. Kabilang sa mga highlight ng kanyang koleksyon ay ang Rolls-Royce Phantom, Bentley Continental GT at Lamborghini Aventador na bawat isa ay kumakatawan sa isang natatanging kombinasyon ng eleganya at performance. Bukod sa mga kalsada, ang pagkahilig ni Hamdan sa karangyaan ay lumalayag din sa mga dagat kung saan ang kanyang fleet ng mga yate ay nag-aalok ng rurok ng ginhawa at sopistikasyon. Ang highlight ng kanyang koleksyon ay ang Dubai Yacht, isang tunay na monumental na sasakyang dagat na may haba na higit sa 162 metro. Ito ay kabilang sa pinakamalaking yate sa mundo na gumaganap bilang isang tunay na palasyong lumulutang. Nilagyan ng heliport, swimming pool at mga kamanghamanghang interior, ito ay makikipagkumpetensya sa mga pinaka-eksklusibong hotel sa planeta. Ang isa pang hiyas ng kanyang koleksyon ay ang 4L, isang yate na pinagsasama ang eleganya at adventurous spirit sa isang walang kamaliang disenyo at mga dekalidad na feature. Ang makabagong sasakyang ito ay hindi lamang sumasalamin sa pagmamahal ni Hamdan sa dagat, kundi pati na rin sa kanyang paghahanap na tuklasin ang mga karagatan na may isang estilo na walang katulad. I-click ang alinman sa mga card na lumilitaw sa iyong screen upang matuklasan ang higit pa tungkol sa mga nakapagbibighaning kwento na nagdiriwang sa kahusayan ng gitnang silangan. Hanggang sa muli.